Hi guys! So bago ko simulan yung video na ito, gusto ko munang pasalamatan guys yung 1,695 ko na subscribers sa YouTube. Na maraming salamat sa inyo guys, no. Alam nyo, hindi naman talaga malaki yung kinikita ko sa YouTube, no. Pero masarap lang sa feeling na nakakatulong ka sa mga estudyante. Kasi nung estudyante din ako guys, no, naghahanap din ako ng mga tutorial videos, ng mga books, no, para ma-learn talaga, lalo na sa mga design ng mga subjects. So, ayun. So, maraming salamat guys sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Ayun. So, shoutout sa inyong lahat. Shoutout na lang din guys sa aking former student na si Engineer Christian Daniel Restor. Na maraming beses na niya akong kinukulit na i-shoutout siya dito sa aking YouTube channel. So, ayun. So, i-discuss natin ngayon guys yung analysis of doubly reinforced beams based on NSCP 2015 and ACI 31814. Okay, so una, i-define muna natin kung ano ba yung doubly reinforced beams. So yung doubly reinforced beams guys are beams with both tensile and compressive steel reinforcements. So ito yung beams guys na merong both reinforcements sa magkabilang side ng ating beam, sa may tension side at saka sa may compression side. So usually yung sa may tension side nandun yung may mas maraming steel bars compared sa may compression side. So yun, so again guys, no, yung tawag natin sa mga reinforcements sa may tension side are tension steel reinforcements. At yung tawag natin sa mga reinforcements sa may compression side are compression steel reinforcements. So yun, so dito naman tayo guys. So why design a doubly reinforced beam? So maraming tanong guys yung mga estudyante about sa doubly reinforced beam. Yung una nilang tanong usually is it really necessary to design a doubly reinforced beam? Or meron ba tayong kalayaan guys na gusto ko singly reinforced beam lang. Gusto ko doubly reinforced beam lang. So or meron ba talagang mga case na kailangan natin, wala tayong choice kundi i-design siya as doubly or singly lang. Okay. So dito sasagutin natin yung guys yung mga tanong na yan. So una, take note that if a beam cross-section is limited because of architectural or other considerations, it may happen that the concrete cannot develop the compression force required to resist the given bending moment. So, ibig sabihin nito guys, no, for example, delimitan na daan yung dimensions natin ng beam. Ibig sabihin guys, fixed na yung dimension ng beam. So, hindi na natin pwedeng i-increase yung size ng beam. So, kapag ganoon guys, tapos kailangan natin ng mas malaking nominal moment, wala tayong magagawa kundi i-design siya as doubly reinforced beam. No? Kasi nga, take note, yung design natin ng beams is nakadepende sa ating required na moment. So, kung yung ating required na moment guys ay mas malaki compared sa kaya lamang ibigay na moment ng ating cross-section, wala tayong choice guys kundi i-design siya as doubly reinforced beam. Okay, so yun. So to increase the moment capacity ng isang beam, another resisting couple is added to the beam by adding steel in both the compression and tensile sides of the beam. So para mas maintindihan natin guys, no, let us say for example, no, meron tayong beam dito. So ang tawag natin sa beam na to is singly reinforced beam. So bakit siya tinatawag na singly reinforced beam? Kasi yung ating steel bar ay nasa tension side lamang. So ngayon guys, no, kung naalala nyo, kapag gumagawa tayo ng force diagram para sa beam na to, ang ginagawa natin is naglalagay tayo ng tension force sa may centroid ng ating steel area. So ito na nga yun. So tatawagin natin siya muna as T sub 1 equals to AS1 multiplied by F sub Y. So yung AS1 dito guys is yung area ng ating steel bar na to. Okay? Then, of course, naglalagay tayo ng compression force sa centroid ng ating compression concrete area. So, sa case na to, no, ilalagay natin dito, since rectangular siya, okay, ilalagay natin siya dito sa may gitna ng ating depth A. Ayun. So, bali no, yung ating compression concrete force is equals to 0.85 multiplied by F sub C prime multiplied by the area ng ating compression concrete na A times B. So, yung distance natin ng dalawang forces na to guys is D minus A over 2 kasi nga dito siya nag-act sa may gitna ng ating compression concrete area. So, di ba nga guys, no, kapag kinuha natin yung nominal moment ng beam na to, ang ginagawa lang natin is kinukuha natin yung moment created by this couple ng mga forces. Okay? So, bali no, ang ginagawa lamang natin, of course, is kinukompute natin yung Mn. So, tatawagin natin muna siya ngayon as Mn1 equals to T1. That is the magnitude of one of the forces. So, pwedeng T1 multiplied by D minus A over 2. O di kaya, pwede rin namang Mn1 is equals to C sub C multiplied by D minus A over 2. Okay.
So ngayon guys, so what if guys, kung yung ating MN1 na to is less than sa ating required na nominal moment para sa design ng ating beam. So kapag ka ganun guys, no, hindi na natin pwedeng, for example, hindi na natin pwedeng i-increase yung ating size ng beam. So ang mangyayari is wala tayong choice kundi magdagdag ng additional couple, additional resisting couple by adding steel sa both compression and tensile side ng beam. So magdadagdag tayo guys ng mga steel bars sa compression side and steel bars sa may tension side. So ibig sabihin nito guys, no, nagdagdag tayo ng additional force na magre-resist sa ating tension side. So tatawagin natin siyang T sub 2. That will be equals to AS2 multiplied by Fy. Yung AS2 dito guys is yung area ng dinagdag nating steel bar. Okay? So itong dalawang violet na tanda dito. Okay? Tapos of course, yung force created by this steel bars na nilagay natin sa compression side, no, ang kanilang force is tatawagin natin C sub S at that is at the distance D prime guys. Yung D prime dito is the distance ng ating compression steel bars mula sa ating extreme compression fiber. So again guys, no, para makuha natin yung ating force dito sa may steel bar na to, steel bars na to, then that is equals to AS prime. Yung AS prime natin is yung area ng steel bars multiplied by FS prime. Okay. So, ayun. So, of course, yung distance natin dito, guys, between these two forces is D minus D prime. So, ngayon, ilan ba yung nadagdag natin na nominal moment? So, yung nadagdag natin na nominal moment, guys, is yung couple created by these two forces. Ito yung, guys, that is, tatawagin natin siyang MN2 equals to T2 multiplied by D minus D prime. Or pwede na natin i-compute yung MN2 as CS multiplied by D minus D prime. So ngayon guys, no, kapag kinumpute natin yung total nominal moment sa beam na to, no, ang nominal moment natin will be equal to MN1 plus MN2. O diba? So ibig sabihin na dagdagan guys yung ating nominal moment by adding compression and tension bars sa ating compression side and tension side ng ating beam. So that's it guys. So yan. So may mga cases na wala tayong choice kundi i-design siya as doubly reinforced beam, lalo na kung hindi na natin pwedeng ma-increase nga yung dimensions ng ating beam. So nangyayari yun kapag for example, dinefine na daan ni architect yung dimensions ng beam. Ito lang na dimension yung pwede sa beam. So kapag ganun, ikaw as engineer, ikaw na yung bahala, no, na i-design yung beam. So, of course, wala kang magagawa, hindi mo na i-increasean yung size. So, i-doubly reinforced mo na lang siya. Okay. So, yun guys, no. So, karagdagang information lamang guys, no. Compression steel reinforcement is not normally required in sections designed by USD or the ultimate strength design or strength design method, which account for the full strength potential of the concrete on the compressive side of the neutral axis. Ang ibig sabihin nito guys, no, usually hindi na uso yung doubly reinforced beam dahil sa USD, no. Kasi yung USD guys, no, gumagamit siya ng full strength potential sa may compressive side ng ating neutral axis. No? Di ba nga guys, yung ating ginagamit dito sa USD is full na F sub C prime. So gumagamit tayo ng full strength ng ating concrete, pero doon sa working stress design, hindi natin ginagamit yung full strength ng ating concrete. So parang less than half yung ating ginagamit doon. Okay, so kaya ang nangyayari, so since mas malaki yung strength ng concrete natin, then mas malaki yung force na kaya niyang mabigay, no? So mas malaki yung nominal moment na kaya nilang ma-create ng ating tension bars. So usually, no, hindi na talaga masyadong uso, pero nangyayari pa din guys yung double reinforced beam guys, no? Hindi ko sinasabi na hindi na imposible na yung double reinforced beam sa ating sa USD. Actually guys, USD yung gagamitin natin sa pag-design later on ng doubly reinforced beams. Sa mga susunod na videos, mag-design tayo guys ng doubly reinforced beams using USD. Okay? So yun guys, no? It has been found that the inclusion of compression steel will reduce the long-term deflections of members. So ayun, so sabi, kapag naglagay daw tayo guys ng compression steel, no, nare-reduce yung long-term deflection ng members. Magagawa din ako guys ng video about sa long-term deflections na yan. Ito yung deflections na nagsistay through time, no, sa ating mga structural members. Continuous compression bars are also helpful for positioning stirrups by tying them to the compression bars and keeping them in place during concrete placement and vibration. So yun nga guys, no, kapag naglagay tayo ng compression bars, merong makakapitan yung ating stirrups. Ayun. Okay.
Tapos, tests of doubly reinforced concrete beams have shown that even if the concrete compression crashes, the beam may very well not collapse if the compression steel is enclosed by stirrups. Okay, so sasagutin ko lang guys yung usual na tanong ng mga estudyante. Di ba nga guys, sa singly reinforced beam, no, isang side lamang yung nilalagay natin ng steel bar sa design. Ito yung sa may tension side. So, pero kapag nag-construct na tayo guys, kahit dinesign natin siya as singly reinforced beam, no? Kapag nag-construct na tayo, kailangan natin maglagay guys ng dalawang hanger na mga bars para makakapitan sila ng stirrups. So ngayon, yung usual na tanong ng mga estudyante is, nadagdagan ba yung strength ng ating concrete beam na yun kung nilagyan natin siya ng dalawang hanger? Okay. Actually guys, yung sagot doon is kung dadagdagan man yung strength niya, konti lang guys, no? Bakit? Kasi actually, no, kahit dagdagan natin ng madaming bars sa may compression side ng ating beam, pero hindi natin dinagdagan sa may tension side, hindi rin mag-i-increase yung ating nominal moment. Okay, so yun yung ano natin guys, yun yung idea nun. 'Di ba kasi nga kapag nag-doubly reinforced beams tayo guys na design, no, dapat nagdagdag tayo ng steel bar sa may tension side, nagdagdag din tayo sa may compression side. So dapat kasi nga another couple kasi dapat yung maki-create. So hindi dapat tayo naglagay lang ng additional na steel bar sa may concrete kasi isang force lang yun, hindi yun makaka-create ng additional couple guys. So ayun. Okay, so dito tayo guys sa analysis nga ng doubly reinforced beams. So, yung usual na required for analysis is usually kinukompute natin yung design moment capacity, no? Sa mga problems kapag pinapa-analyze tayo, tinatanong usually yung design moment capacity. So, ibig sabihin nun yung kinukompute na kailangan is VMN. Okay, pangalawa, minsan tinatanong tayo kung safe ba yung beam or hindi. So, para malaman natin kung safe siya, hindi dapat yung MU natin must be less than or equal to VMN. So, yun yung mga usual na mga problems sa analysis. Okay, so dito tayo guys ngayon sa steps to compute the design moment capacity. Okay? So, ito yun lang guys yung steps natin ng analysis. Okay? So, una, ang gagawin natin is to use equilibrium equations assuming f sub s prime is equals to f sub y. So, bali no, by using this guys, no, ina-assume natin na yung compression steel natin ay mag-yield. Okay? So, para magamit natin yung equilibrium equations guys, no, take note yung equilibrium equations natin is that the tension force, okay, take note the tension force here is yung T1 plus T2 kanina. Okay? So, T is equals to compression concrete force plus the compression steel na force. Okay? So, yun yung ating equilibrium equations. Tapos, bali no, dito sa part na to, i-compute natin dapat si A at saka si C. Okay? So, pangalawang step, guys, is to compute the strain in compression steel that is epsilon sub S prime to verify the assumption that it is yielding. So, dito malalaman natin, guys, kung mag-yield ba talaga siya based. Di ba, in-assume kasi natin dito sa first na mag-yield siya. So, dito malalaman natin kung mag-yield ba talaga siya or hindi. So, bali no, kung yung compression steel strain natin, guys, is greater than or equal sa ating yield strain, then that means the compression steel is yielding. So, nag-yield talaga yun kapag yung ating compression steel strain is mas malaki or equal sa ating yield strain. Okay? Pero kung naging mas mababa yung value natin ng compression steel strain sa ating yield strain, then it means the compression steel is not yielding. Okay, so ano na yung susunod neto guys, no? So ngayon guys, kung yung ating compression steel nga is yielding, ang gagawin natin next is i-compute natin yung tension strain and i-determine natin yung phi. Tapos after that, makukompute natin yung VMN. So, bale no, gamit itong kaninang ginamit natin na figure guys, yung MN natin na gagamitin is yung MN1 plus MN2, which will be T1 times D minus A over 2 plus T2 multiplied by D minus D prime. Okay? So, what if yung ating compression steel is not yielding? So, ano yung gagawin natin, guys, kung hindi mag-yield yung ating compression steel? So, ang ating gagawin, guys, is so ulitin natin, guys, yung equilibrium equation now assuming that Fs prime is not equal to F sub y. So, that is assuming that the compression steel is not yielding. Okay? So, bali no, again, yung ating equilibrium equation na gagamitin pa din, guys, is yung T is equals to C sub C plus C sub S. Tapos dito i-compute natin guys si A at saka si C. Okay? Then, next natin gagawin guys is i-compute nga si strain in compression steel.
Ayun, so that is epsilon sub s prime. So dapat ang lalabas dito guys na epsilon sub s prime must be less than epsilon sub y, no? That is less than dapat siya sa ating yield strain, no? Para hindi siya mag-yield. Kasi di ba nga na-find out na natin na yung ating compression steel is not yielding. So dapat ito yung ating maging result, less than dapat siya sa ating yield strain. Tapos pag-compute natin guys ng ating f sub s prime, dapat less than siya sa ating f sub y. Okay? Kasi nga hindi mag-yield yung ating compression steel sa case na to. Okay. Then, ayun, so after that, no, saka na natin i-compute yung ating tension strain, katulad na nandito. Ayun, so wali ko, i-determine din natin yung ating phi. Tapos, pwede natin ngayong i-compute yung ating phi-mn, wherein yung mn nga natin is, again, yung mn1 plus mn2, which is t sub 1 multiplied by d minus a over 2, and t sub 2 multiplied by d minus d prime. Okay, so yun yung ating process guys para sa pag-analyze ng ating doubly reinforced beam. So yun guys, no, I suggest wag nyong i-memorize itong mga steps na ito, no, kasi parang nagiging, pag memorize nyo siya guys, no, magiging dependent kayo masyado sa procedure. So mas maganda kung common sense na lang, no. Iano nyo lang siya, i-familiarize, tapos common sense lang habang nagsosolve kayo, ganon. Hayaan mo lang yung sarili mo na dalhin ka sa susunod na part ng solution. By just thinking. Okay? Okay, so i-review lang natin guys yung ating iba pang mga provisions na kailangan natin para sa analysis ng doubly reinforced beams. Ito yung pag-determine ng beta 1, no? Of course, alam na natin to guys, no? So ito yung pag-determine natin ng beta 1. So using NSCP, kung SI yung ating units, then yung ating beta 1 is dependent sa ating value ng f sub c prime. So ayun, so alam na natin yan, no guys, no? And kapag ka-English naman yung ating units, yung ating beta 1 is nakadepende nga ulit sa ating f sub c prime, pero naka-PSI na yung ating units sa ating English. Dito is megapascal. Okay? So gagamitin natin yan guys, yung beta 1 sa pag-compute ng C, kasi nga diba C is equals to A over beta 1. Tapos, take note guys, sa pag-determine naman ng phi, okay, gagamitin natin tong table na to, that is, yung pag-classify nga ng ating beam, kung compression controlled siya, transition, or tension controlled. Okay, so kung NSCP, ito yung gagamitin natin na table. Kung ACI naman, ito yung ating gagamitin na table. Okay, actually, pareho lang naman silang dalawa. Okay? So, let us solve this problem sa susunod na video, guys. So, this is an SI na unit na problem. Ayun, so see you sa next video guys.